So, good afternoon again sa ating mga viewers dyan. Nandito muli tayo sa ating backyard para magkaroon ng update dito sa ating concrete pond. So, gagamitin natin itong ating underwater camera para makita muli yung ilalim ng ating crayfish pond. So, let's go. Let's try it. So once again, ito na nga po tayo underwater. So makikita nyo yung ating mga graylings and other breeders nandito sa ilalim ng ating concrete pond. Which is ito nga yung ginawa nating colony breeding na hindi na nga natin naialis dito sapagkat napakalaki ng tank. Di natin mahuli yung mga buried. Kaya dito na rin sila nagbuga ng mga anak. So yan, ang dami na nila. So nilagyan na lang natin sila ng mga hides para makapagtago. So dito nga pala sa part ng video na to, meron tayong isang nakitang crayfish na molting. So yan siya, yung nasa ilalim ng video. So na-tsempohan natin na mag-start siya mag-molt. Yan yung nakahiga. So yun nga, merong dalawang gustong umatempt na kainin siya, kaya timing yung pagka-video natin, naitaboy natin yung dalawa. So medyo tinutukan natin siya hanggang matapos siyang mag-molt bago tayo lumipat ng lugar na binibideo dito sa ilalim ng tubig. So as you can see, ayan nga siya, oh. So inaabangan siya ng dalawang crayfish na malaki. Siguro tinitingnan kung pwede nilang makain. Pero nandun kasi tayo, kaya medyo tinataboy-taboy natin siya. So yun nga, kung makikita nyo, meron pang isang malaking lumapit sa kanya. Parang gusto siyang talagang kainin, gawin siyang tanghalian. So pero dahil nga nandun yung camera natin, hindi siya makalapit ng gusto dun sa nagmamolt na crayfish natin. Kawawa naman kung makakain lang. So ang nangyari, nakapag-molt siya ng successful. And kung makikita nyo, ayun, halos nakalabas na siya sa kanyang shell, sa kanyang exoskeleton. Then pagkatapos niyan, bigla siyang tumakas. Yun, makikita nyo, ayun, bigla siyang lumusot, naiwan yung kanyang exoskeleton. Then eto na nga siya, yun. So nakatakas siya dahil binantayan natin ng gusto. So ayan siya, bale, nakapag safely land siya dyan sa isang bato. So at yun nga, salamat naman, at hindi nakain, sayang din naman kung makakain, malaki na. So ito yung ibang part ng ating crayfish pond dito sa ilalim ng tubig. So ito yung mga nilagay nating net. Yun nga pala, yung purpose ng paglalagay natin ng net is para ma-prevent yung pagiging crowded nung concrete pond, kasi masyado ng marami. Kasi nung una, di ba, minimal lang yung mga graylings natin. So dito lang sila sa gilid ng pader kumakapit. So napansin natin, pag medyo lumalaki na yung graylings, hindi na rin siya masyado makakapit sa gilid, eh. So nalalaglag siya kasi mabigat na yung weight niya. So kailangan niya ng medyo kapitan na na hindi siya mahuhulog. So naglagay tayo ng mga net. So makikita niyo yung nasa net, mga malalaking crayfish yung nandun.
So nagiging safe yung environment din pag marami tayong net kesa dun sa ano lang nasa ground. So naglagay din tayo ng mga artificial plants para taguan ng mga kraylis natin. So napapansin natin mas maraming hiding place, mas malaki yung potential na mas marami kayong mailagay na capacity dun sa loob ng pond. Kung halimbawa gagawa kayong pond, mas ideally talaga na marami kayong ilalagay na hiding place. So isip na lang kayo ng pwedeng ilagay. Pwedeng ganun nga, mga plastic nets, mga drip food. Pero syempre ang ilalagay nyo yung safe, kasi yung mga plastic na hindi naman toxic sa water. So baka kasi kung ano-anong mga mailagay nyo. Minsan yung mga drip food dapat ma-check nyo mabuti, yung nababad mabuti dun sa tubig na test. Ibig sabihin na test, kasi may mga drip food na hindi talaga bagay dito sa, I mean yung may mga kahoy na hindi talaga bagay na ilagay mo agad bigla-bigla ng sariwa dito sa pond, kasi maaaring malason yung ating mga alagang crayfish. So ito, kinunan din pala natin yung iba nating aquarium. So yung underwater footage ng ating mga indoor aquarium. So ito sila. So may mga halong guppies dito and corridoras. So nag-video rin tayo dito sa ating pond. So yan, as you can see, makikita niyo yung ating mga mix up na tangke. So may halong guppies na breeder. So dyan na nga rin sila dumami, and then meron din yung mga corridoras. So yun yung update natin ngayon sa ating concrete pond and some aquariums. So thanks for watching and God bless po sa lahat.